Magandang araw po sa inyong lahat. Technique para dumami agad ang ma-i-English kahit baguhan pa. Okay, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Napapaltan ito. Napapaltan ito. Para ma-English nyo po ng tama yan, meron po tayong sinusunod na pattern na ito po yun. Subject plus linking verb plus adjective. At sinasabi po dito, subject daw po muna ang dapat natin i-translate sa English. At ito po ang ating subject, itong salitang ito, it. Sumunod ay linking verb. At ang gagamitin po natin na itong is para ang may bigay po nating impormasyon ay pang ngayon o ang mapag-usapan po natin ay pang ngayon. Okay? Sumunod ay adjective at ang adjective po natin ay itong napapaltan o napapalitan bilang replaceable. It is replaceable. Napapaltan ito. Okay? Okay, subukan naman po natin itong hindi napapaltan ito. Yung negatibo po nitong napapaltan. Okay? Pag in-English nyo po yan, tapos gamit itong ating pattern, it is irreplaceable. Okay? Yan po ang tamang English sa hindi napapaltan ito o hindi napapalitan ito. Okay? Ngayon, subukan po natin naman itong napapaltan ito na gawing tanong. At kapag ginawa po nating tanong yan, ito po ang resulta. Napapalitan ba ito? Okay? I-English naman po natin itong napapalitan ba ito? Kapag in-English po natin yan, dapat daw po ang iuna po natin ayon sa ating bagong pattern ay linking verb muna, tapos isusunod ay subject, tapos isusunod ay adjective. So, linking verb is. Sumunod ay subject, it. So, magiging is it. Tapos huli po yung adjective. Itong napapalitan o napapaltan. Is it replaceable? So, yun na po ang tamang translation para sa napapalitan ba ito? Okay? Kung isinusulat nyo po yung inyong sentence, dapat maglalagay po kayo ng question mark o tandang pananong sa dulo. Yan po ay tanda na tayo ay nagtatanong. Okay po? Subukan naman po natin itong hindi ba napapaltan ito o hindi ba ito napapaltan? Kapag in-English nyo po yan, ito pa rin po ang gagamitin nyo. Linking verb plus subject plus adjective. Okay? At ang resulta po ay, is it irreplaceable? Okay? Na kung saan ay dapat wag nyo kakalimutan yung tandang pananong kung isinusulat nyo. Okay? So, yan po ang tamang English sa hindi ba ito napapalitan o kaya hindi ba napapalitan ito? Okay po? Ngayon po, ang nagawa nyo pong English sentence ay dalawang uri po. Okay? Kung saan ay gumagamit tayo ng tinatawag na declarative sentence. Isinasalarawan mo yung ating pinag-uusapan. At ito po yun, yung nasa taas. At saka po, yung interrogative sentence kung saan ay nagtatanong tayo. Ito naman pong nasa baba. Okay po? Ngayon po, pag ang ginamit nyo naman po ay was, ang naibibigyan nyo naman pong impormasyon doon sa inyong kausap na Amerikano ay ang ating pinag-uusapan po ay pang noon. Okay? So, yung is, pang ngayon, yung was, pang noon, ang pinag-uusapan. Okay? Halimbawa po, napapaltan iyon. Napapaltan iyon. Tapos, ang gusto nyong sabihin ay, ang pinag-uusapan nyo ay pang noon, edi, it was replaceable. Ganun naman po. Okay? Pag ginawa nyong tanong, ito naman po resulta. Was it replaceable? Ganun naman po. Okay? Pero pag tayo nagtatanong, yung is po at saka was, yung unang letra nila, gagawin yung big letter. Okay? Palalakihin nyo po yung letra kasi sila yung unang salita sa ating sentence. Kaya ito po yung halimbawa. Oh, is it replaceable? Yung I ay malaki ang letra. Okay? Pero pagdating sa declarative sentence, ang una pong malaking letra ay pa rin, pero mula sa salitang it o sa Tagalog ay ito. Okay? So, yan po yung tatandaan nyo para hindi po kayo magkamali sa kapag isinusulat nyo po. Okay po?
O gusto ko rin matutunan nyo kasi ito, kaya ginawa ko po itong aralin na ito. Itong mga salita o adjectives natin na kung saan ay ang dulo po ay may able. Maganda po itong tandaan kasi po ito ay gamit na gamit din po. Okay? So, ang maganda po dito, may positibo at may negatibo. Pag positibo, napapaltan. Pag negatibo, yung may salitang hindi. Okay? Hindi napapaltan. Pag naiibenta, yan yung positibo. Pag hindi naiibenta o hindi naibebenta, yan naman po yung negatibo. Sellable, unsellable. Okay? So makikitandaan po lahat ito. Ito po, tapos itong pangalawa, yan, solvable hanggang dito sa unbuyable. Makikisulat po sa inyong notebook ha, lahat. At saka po ito. Okay, kung mapapansin nyo, pag yan ay natandaan nyo lahat, tapos natandaan nyo rin po yung pattern natin, eh di marami na po kayong magagawang English sentence. May declarative sentence, saka interrogative sentence. Diba? Ang bilis yung matutong makapag-English. Tapos yung gamit na gamit pa. So, sana makikitandaan din po lahat, ha? Okay. So, sana po makikipag-aralan po ng maigi itong ating aralin kasi ito po ay magagamit nyo rin po agad. Okay po? Maraming salamat po.